Ang gabi ng pagdating nila. Unang beses na nakita ni Aliana ang aswang, nakatitig ito sa kanya mula sa bintana ng kwarto niya. Akala niya panaginip lang isang bangungot. Ang maputlang mukha, malalalim na itim na mata, at ang ngiti isang ngiting hindi tao, masyadong malawak, masyadong mali. Pero nang pumikit siya, andoon pa rin ito. Nakatitig. 3 gabi na ang nakalilipas mula noon. Ngayon, patay na ang buong pamilya niya. Ang baryo ng San Isidro, malalim sa kabubatan ng Mindoro, ay palaging tahimik. Napapalibutan ng puno malayo sa kabihasnan. Isa yung lugar kung saan ang mga pamahiin ay hindi lang kwento, mga babala ang mga ito. At ang laging sinasabi ng kanyang lola, palaging pabulong. Kapag ang aswang ay nagmasid sa inyong bahay, hindi ito aalis hanggat hindi ito nabubusog. Hindi siya naniwala. Hindi hanggang marinig niya ang sigaw ng ina niya sa kalagitnaan ng gabi. Hindi hanggang makita niya ang bangkay ng ama niya, nakabukas ang tiyan, kalat ang lamang loob sa sahig ng kusina. Ngayon, sila na lang, si Aliana, ang nakababatang kapatid niyang si Joaquin, at ang sanggol nilang kapatid na si Mira. Mag-isa. Amoy dugo at usok ang bahay. Nakabarricade ang pinto gamit ang sirang muebles, pero alam niyang andyan pa rin sila. Naghihintay. Naririnig niya ang mga ito ngayon, ang pagkamot sa dingding, ang basang tunog ng kuko na kumakayod sa kahoy. Nandoon ang sigbin. Nakita na niya yon minsan, gumagapang sa dilim, ang mga paa nitong baluktot paatras, ang mahaba nitong dila na gumagapang sa lupa, nag-iwan ng itim na bakas. Nakangaso ito gamit ang amoy, at ang amoy ng kamatayan ay nasa hangin. Nasa tabi niya si Joaquin, mahigpit na hawak ang kinakalawang na bolo, masyadong malaki para sa nanginginig niyang mga kamay. Babalik sila, bulong nito, nanginginig ang boses. Hindi sila umalis, sagot ni Aliana. Sa likod ng bahay nila, ang puno ng balete ay parang bantay, malaki at buhol-buhol ang mga ugat, parang mga tunel papunta sa ilalim ng lupa. Doon nanggaling ang mga halimaw. Ang sigbin. Ang berbalang. At ang aswang na tumatak sa pamilya nila. Nag-ungol si Mira sa kanyang pagtulog, mahina pero puno ng kaba. Hindi tayo pwedeng manatili dito, sabi ni Aliana. Pero papatayin nila tayo kapag tumakbo tayo, sabi ni Joaquin, halos humikbi. Papatayin nila tayo kung manatili tayo. Hindi niya sinabi iyon, pero ramdam nilang pareho ang katotohanan. Isang mababang ungol ang umalingaw sa labas. Sumilip si Aliana sa isang puwang sa dingding at nakita niya ito, ang aswang, nakatayo sa gilid ng kagubatan, nakatagilid ang ulo, nakatitig gamit ang malalalim nitong itim na mata. Hindi na ito nagtatago. Papunta na sila, bulong niya. Ang sigbin ay gumagapang mula sa anino, ang mga tadyang nito kitang-kita sa ilalim ng manipis nitong balat, ang dila nitong mahaba at malagkit. Ingat kay Mira, utos ni Aliana, inaabot ang sanggol kay Joaquin. Anong gagawin mo? Tanong niya, nanginginig ang boses. Bibigyan kita ng oras. Bubuka na sana si Joaquin para tumutol, pero kumikilos na si Aliana. Kinuha ang lighter ng ama niya at ang maliit na bote ng gasolina para sa lampara. Nagyugyog ang pinto, malakas. May kuko na sumundot sa kahoy, bumutas, at unti-unting bumuka. Nasa loob na sila. Sinindihan ni Aliana ang basahan sa bunganga ng bote. Sumabog ang pinto nang pumasok ang aswang, gumagapang, bumukas ang bibig, ipinakita ang hilera ng itim at matulis nitong ngipin. Takbo, sigaw ni Aliana, at itinapon niya ang nag-aapoy na bote. Sumiklab ang apoy sa bahay. Hindi na siya lumingon para makita kung gumana yon. Hinawakan niya ang kamay ni Joaquin, at sabay silang tumakbo, papunta sa kabubatan, papunta sa dilim. Sinundan sila ng hiyaw ng aswang. Hindi sigaw ng sakit kundi ng galit. Hindi natitigil ang pangangaso sa kanila. Pero alam ni Aliana ang isang bagay, natatakot siya sa mga halimaw pero ngayong gabi, ang mga halimaw ang matatakot sa kanya.